ang taong tuyot ang isang kamay, atin nung kukunin dito, meron pa ho tayong oras. Talaga sa magagandang mga pag-uusap natin, nakakadalawa pa lang tayo. Pero alam mo ninyo kung bakit ho ganito ang aming palatuntunan. Ito ho'y series. Tapos i-concentrate tayo sa lumang tipan. Hindi ho. Dito ho tayo sa bagong tipan. At dire-diretso ho bahasa natin. Kaya kung meron ho kayong mga gusto ma-i-suggest ho dito na mga aral pa na sa pakiwari ho ninyo'y tatama ho sa atin na bilang sa ating makapanahonan ito, abay kayo ho'y makisa ho sa amin. Pwede sila magbahagi. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki rong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga iskrib at mga Pariseo na paratangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, halika rito sa unahan. Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga iskriba at mga Pariseo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Ito, isa na naman ho ito, nagpagaling. Ayaw pa rin ito mga Pariseyong ito. Kuya Joe, Kuya Ben, ayaw pa rin nito mga Pariseo na magpapagaling pa rin sa araw ng pamamahinga. Ito magpapagaling na parang buhay na isa-isa mo rito, aayaw pa rin ng mga Pariseo na ito at talagang gusto nilang masilo ang ating Panginoon. Tingnan po natin kung ano po ang mensaheng nais na may parating dito ng ating Panginoon matapos magngit-ngit sa galit itong mga iskriba. Kuya Ben? Alam nyo, nakakahalata na ako rito. Puro araw ng pamamahinga. Bakit kaya ganito itong mga Pariseo at iskriba? Wala nang nakita kundi tingnan kung paano nagkakamali. Alam mo po sa totoo, sa atang pagmamasid, kahit saan tayo pumunta, ang talagang laging tinitingnan ng mga mapagkunwaring matuwid ay yung magkamali yung kapwa. Ito yung aking napupunan na rito na yung mga tao, lagi bang nakamasid? Kailan kaya ito magkakamali si Brother Bert Miranda? Nang aking mabato, nang aking mapagsabihan. Si Brother Men, hindi ko makitang magkamali. Ito yung pinagmamasdan nila kay Jesus Kaya si Jesus naman, palibasa talaga yung kanyang pag-ibig sa sangkatauhan ay naroon. Ginagawa niya sa ibang pamamaraan ang mga pagsagot sa kanila Kung makikita po ninyo, hindi masakit Hindi masakit. Hindi po ba dito sa pangkaraniwang buhay natin dito sa mundong ito, subukan mo na tuwing pupunain ka talagang may nagwawala nagagalit sobrang galit. Pero si Jesus, uunawa niya ng malalim itong kanyang ginagawa at mga isinasagawa ng mga bagay-bagay. Meron akong isang kaibigan na kakwentuhan nung minsan, ang sabi ko sa kanya, Brad, alam mo, sabi ko sa kanya, may mga pagkakataon na ang mabuti ay hindi tama. At yung minsan, yung tama, hindi mabuti. Iisip niya, nag-isip kami Ngayon, nakita ka dito sa binasa natin, ito isang nakaugnay doon sa sinasabi ko, na kung magkaminsan, yung mabuti ay hindi tama, at yung tama, kung magkaminsan, ay hindi mabuti. Okay. Tingnan nyo si Jesus. Alam niya na may kautusan ng pamamahinga at hindi dapat gumalaw ng kahit anong bagay. Alam niyo po, mayroon pa itong mga karugtong na mababasa natin Kailangan ba na hintayin natin itong nangangailangan na ito na siya ay umigi sa kanyang sakit? Bukas na lang natin siya gamutin. Kasi kung ikaw isang doktor, hihintayin mo ba yung may sakit ngayon na nagbibilero? Ay, hindi araw ko ng pamamahinga Ayun, saka na kita gagamutin.
Kautusan yun eh. Tama, kautusan. Pero mabuti ba? Hindi kailanman magiging isang mabuti yung mamamatay na yung tao na hindi mo gamutin. Kung magkaminsan ang mabuti, hindi tama. Tama sapagkat kautusan, pero mabuti sapagkat makabubuti sa isang taong may sakit. Ang pagalingin mo sa oras na iyon na siya nagdedeliryo na, huwag mo na ipagpabukas. Noon, sabi nga, ulitin ko lang ito minsan, marahil ito po'y nabanggit ko na minsan, sabi ng tatay ko, kailangan ko ngayon, bigyan mo ako ng piso. Ngayong araw na ito. Sabi ko, Tay, wala po akong piso ngayon, bukas na lang po, kahit pa 10, kahit 20 piso, o 100 bibigyan ko kayo. Ang sagot ng tatay ko ay simple lang. Ngayon mo na ibigay ang hinihingi ko sa'yo. Bigyan mo man ako ng marami pa riyan sa hinihingi ko. Kung hindi ko na kailangan, baliwala na yan, anak. Amen. Ang mabuti kung magkaminsan, hindi tama. At ang tama kung magkaminsan, ay mabuti. Amen. Kuya Bert, dito po sa ang taong tuyot ang isang kamay, meron pa po tayong oras mababa. Alam mo, Kuya Min, napakaganda ng sinabi ng aking idol na si Kuya Ben, no? Pero kung wawarihin natin, bakit ba nandoon yung lalaking tuyot ang kamay? Maaaring dinala ito ng mga taong gustong sumubok sa ating Panginoon, no? Kung minsan sa ating buhay, kahit sa ngayon, kahit sa loob ng simbahan, ay marami ang nagsasalita, kunwari, no? Na inaangahan nila yung taong nagsasalita. Pero sa kabila nun, no, meron silang maitim na balak. Nakakalungkot. Mismong sa loob ng simbahan ng Diyos ay nagaganap ito. Sana huwag naman. Pero ang hindi natin nakakalimutan, na kapag tayo ay nag-iisip ng masama sa ating kapwa, ito'y nababatid ng Diyos. Wala tayong malilihim sa Kanya. Katulad ngayon, iniisip pa lamang ng mga Hudyong ito, alam na ng ating Panginoon. Kaya yung iniisip nila, siyang ginawa ng Panginoon. Tinawag niya yung tuyotang kamay. Hindi lumapit ang tuyotang kamay na ito. Di ba? Nandun. Merong nagdala sa kanya o mismo ngang yung kumakalaban sa ating Panginoon ang nagdala sa kanya. Halika rito. Lumapit ka. Pinagaling niya yung tuyotang kamay. Kaya na nagalit eh. Dahil araw ng pamamahinga na naman. Araw na naman ng Sabado. Nilabag na naman niya ang kautusan ng Diyos. Kaya tinanong siya. Tinanong niya sila, alin ba ang mabuti, ang gumawa ng masama o gumawa ng mabuti? Wala naman silang maisagot eh. Lalo't yung mga tumutulig sa ito, lalo't yung mga nagkukunwaring naglilingkod sa simbahan, tanungin mo. O lalo na yung kumisan may singilan sa simbahan. Diyos ko, ang husay nilang pumuna. Pero pagdating sa simbahan, yung kamay nila nakatiklop. Nakakalungkot. Yung hindi nagbibigay ang malakas ang boses tumuligsa sa pare. Totoo yan. Kaya nga nakakalungkot sa ating simbahan. Sana huwag nating tularan at buhayin muli ang mga Pariseo at Eskriba at mga Hudyong ito sa simbahan ng ating Panginoon. Sana maging katulad tayo ng mga alagad ng Panginoon na handang tumulong
at magsakripisyo alang-alang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Amen.